Magandang umaga. Bati ni Olivia kay Jeremy nang pagbuksan siya nito ng pinto. Bahagya pa siyang natigilan dahil itong nagbukas ng pinto. Nasanay na kasi siya na si Wendy ang bumubungad sa kanya tuwing dumarating siya sa rest house sa umaga. Good morning, come in. Pagpasok niya ay napansin niya ang kakaibang katahimikan sa loob. Marvin and Wendy are not here. Umalis sila kaninang madaling araw. Imporma ng binata sa kanya. Saan sila nagpunta? Sa Santa Malao. Sa bayang pinanggalingan ni Wendy. Wendy's from Santa Barbara. Pagtatama nito sa kanya. Tapos na ang misyon ni Marvin sa bayang iyon. Sa Santa Malao siya susunod na magtuturo sa mga magsasaka. Ang akala ko ay 2 buwan silang mananatili rito kagaya mo. Nalilito na tanong pa ni Olivia. Nagbakasyon lang sila rito dahil nagustuhan ni Marvin ang simoy ng hangin dito. Sa weekend pa sana ang schedule ng pag-alis nila, pero inisip nila ang kapakanan ng mga tao sa Santa Malao. Naalala niya na si Jeremy nga pala ang nag-aasikaso ng operasyon ng kumpanya dahil nagpo-focus si Marvin sa advocacy nito. Ikaw lang palang ipaghahanda ko ng almusal ngayong umaga. Ano ang gusto mong kainin? Nakangiti na tanong ng dalaga. Bahala ka na. Nagtungo siya sa kusina at nagsimulang magluto. Narinig niya na may tinawagan nito sa cellphone. Hello? Where are you now? Sandali itong nakinig sa kausap. Maya-maya ay lumabas ito ng pinto. Nagsaing siya sa rice cooker. Pagkatapos ay ipinarito niya ang dinaing na bangus na nakababad sa suka, paminta at bawang. Nagisa na rin siya ng ampalaya. Pagkatapos niyang magluto ay nagpunta siya sa labas upang yayain kumain si Jeremy. Nakita niya ang isang asul na sasakyan na hindi pamilyar sa kanya na nakahimpil sa harapan ng rest house, ngunit wala ang binata. Nagpunta si Olivia sa likuran ng rest house. Doon niya nakita si Jeremy na may kinakausap na maputing lalaki. Long time no see, what's up? Nothing much. Tugon ni Jeremy sa tanong ni Gael. May-ari ito ng Steel Builders, ang construction company na nagtayo ng mga planta ng Del Socorro Company sa buong bansa. They had been doing business with him for a long time. Magkaibigan na ang turing nila sa isa't isa. Tumingin ito sa paligid. Ito pala ang latest accusation niya ni Marvin. By the way, where is he? Nabanggit mo sa phone kahapon na nandito sila ng asawa niya. I want to meet Mrs. Navarro. Knowing Marvin, hindi siya pipili ng asawa na hindi maganda. Hindi mo na sila naabutan. Umalis sila kaninang madaling araw. Seryoso na wika ni Marvin. Wrong timing pala ako. Wika nito. Shall we take a look to the plant site now? Sure. Umikot sila sa likuran ng rest house. Ipinakita ni Jeremy dito ang lugar na napagkasunduan nila ni Marvin na pagtatayuan ng planta. Kalahating oras silang nag-usap bago niya nakitang parating si Olivia. Akala ko nakaalis na si Marvin. Anong ginagawa ng asawa niya rito? Tanong ni Gael. Wow, she's pretty. Humahanga na saad pa ni Gael. She's not Marvin's wife. Hindi maintindihan ni Jeremy kung bakit nainis siya kay Gael dahil sa pagpapakita nito ng interes kay Olivia. Really? Tumingin ito sa kanya. Maya-maya ay binalik ang mga mata nito kay Olivia. Great! Tuluyang lumapit si Olivia sa kanila. Jeremy, nakahanda na ang almusal. Yayain mong kumain sa loob ang bisita mo. Breakfast? Sounds good to me. Hindi ako nakapag-almusal bago ako nagpunta rito. Saka nagugutom na talaga ako. Nakangiti na wika pa ni Gael. Ito na ang nagkusang magpakilala sa sarili nito kay Olivia. I'm Gael and you are? Ako si Olivia. Beautiful. I mean, you have a beautiful name, Olivia. Salamat. Pumasok na kayo sa loob bago pa lumamig ang mga pagkain, Jeremy. Wika pa ng dalaga. Naglakad ito pabalik sa rest house. Sumunod naman si Gael dito. He didn't have a choice but to follow suit. Dumulog sila ni Gael sa mesa. Nasaan ang para sa'yo? Tanong ni Jeremy kay Olivia nang maghain ito ng pagkain para sa kanila lang ni Gael. Sinulya pa ni Olivia si Gael. Mamaya na lang ako kakain. Kumain na muna kayo ng bisita mo. Ipinaglagay siya nito ng pagkain sa pinggan niya. It made him feel smug. He knew it was pathetic. Pero natutuwa siyang ipakita kay Gael ang pag-aasikaso ni Olivia sa kanya. I'm guessing that you're from this town, Olivia. Wika ni Gael. Tila nais nitong mapansin ng dalaga. Oo. Correct me if I'm wrong but you're working for Jeremy, right? He was irked again. Para kasing nais establish ni Gael na pinagsisilbihan lamang siya ni Olivia dahil amo siya nito. Maaaring totoo iyon, pero naiinis pa rin siya na kailangan niyong ipagdiinan ni Gael. Bigla siyang nawalan ng ganang kumain.
Oo, 3 araw na akong namamasukan dito. Wika naman ni Olivia. Why? You're too pretty to be a maid. Hindi naman sa itsura binabatay ang trabaho ng isang tao. Ngumiti si Gael. You got me there. Pahinging kape. Seryoso na sabi ni Jeremy kay Olivia. Sandali lang, gusto mo rin bang ipagtimpla kita ng kape? Tanong nito kay Gael. Parang nais namang biglang paalisin ni Jeremy ang kaibigan niya sa rest house. Bagaman ng nakaraang araw lang, ay hindi na siya makapaghintay na dumating ito para masimula na ang pagtatayo ng distilling plant. Hindi niya maipaliwanag kung bakit napakadaling mag-init ng ulo niya ng umagang yun. Do you have tea? Tanong ni Gael. Meron, yung iniinom ni Wendy nung nandito pa sila ni Marvin. May natira pa siya rito. Kumuha si Olivia ng 2 tasa ng cupboard. Ibinigay nito ang ginawa niyang tsaa kay Gael at ang kape ay para kay Jeremy. Bakit hindi mo ginagalaw ang pagkain mo? Hindi ba masarap ang pagkakaluto ko? Tanong nito sa kanya. I'm just not that hungry. Humigop siya ng kape. Don't doubt your culinary skills, Olivia. Everything tastes good. I love the suda ampalaya. It's not bitter. How did you do that? And the fried milkfish is just perfect. Wika ni Gael. This guy makes me sick. Mabuti naman nagustuhan mo. Nakangiti na wika ni Olivia. Bumaling ito kay Jeremy. Gusto mong ipagbalat na lang kita ng prutas, Jeremy? Na-appreciate ng binata ang pag-aasikaso ni Olivia sa kanya. But he didn't like the idea that she was attentive to him only because she saw it as a part of her job. Hindi niya alam kung bakit nagagalit siya dahil doon. No thanks, pagtanggi niya. Hurry up and finish your breakfast, Gael. I have to chew my food slowly. You know I easily get constipated. So how old are you, Olivia? 24. You look so much younger than your age. I'm assuming that you're not yet married, am I right? Dalaga pa nga ako. Pero bakit mo ipinagpalagay na dalaga ako dahil lamang mukha akong mas bata kaysa sa edad ko? They say that marriage ages women. Hindi naman. Okay, maybe not all. Especially if it's a blissful marriage. Tumingin naman si Jeremy sa kanyang relo upang ipakita kay Gael ang kanyang pagkainip. Fine. Humigop ng tsaa si Gael. Thank you for scrumptious breakfast, Olivia. Nabusog ako ng sobra. Nakangiti pa na saad ni Gael na lalong nagpainis sa nararamdaman ni Jeremy. Bumalik sila sa likuran ng rest house. I can't believe you can get a maid that beautiful in this small town. Parang gusto ko nang tumira dito. Wika nito kay Jeremy. He had this urge to snap at Gael, but he stopped himself from doing that so. Hindi niya gustong magkalamat ang pagkakaibigan nila. Besides, Olivia didn't mean anything to him. Hindi dapat siya nag-overreact kung magpakita man ng interes si Gael dito. Hindi naman mapigilan ni Olivia ang kanyang sarili na dekorasyonan ng rest house kahit na sinabi sa kanya ni Jeremy na huwag na siyang mag-aksaya ng panahong gawin iyon. She wanted to try her very best to transform that house into a beautiful home. Baka sakaling sa pamamagitan niyon ay hindi na nito gustuhing umalis. Naglalatag siya ng berdeng rug sa sala nang pumasok ito kasama si Gael sa back door. Kumunot ang noon nito nang makita nito ang rug. Wendy wants to talk to you. Iniabot nito sa kanya ang cellphone nito. Tinanggap niya iyon. Hello? Hi Olivia! How are you doing? Maayos naman ako. Umalis na kami ni Marvin sa San Agustin kaninang madaling araw. Nandito kami ngayon sa Santa Malao. Nabanggit nga sa akin ni Jeremy kanina pagdating ko. Sabi ni Olivia. Sinulyapan niya si Jeremy sa kusina. Sinusuri nito ang mga suma na dinala ni Abby ng nagdaang araw. Si Gael naman ay nakatayo pa rin sa harapan niya. Nakahalukip-kip ito habang pinagmamasdan siya. Pasensya ka na kung biglaan ang pag-alis namin ni Marvin. Hindi namin nakuhang magpaalam sa'yo. Wala yun. Can you give me your contact number so we can keep in touch with you? Idinikta niya kay Wendy ang cellphone number niya sa farm nila. Inilabas naman ni Gael ang cellphone nito at nag-type doon. Tatawagan na lang kita and I hope to see you again. Wika pa ni Wendy. Bye! I stored your number in my phone. I hope you don't mind. Wika ni Gael sa kanya pagkatapos niyang makipag-usap kay Wendy. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya rito, kaya tumango na lamang siya. You mind? Hindi. Wika ng dalaga. Great, I'll text you. Aren't you going yet, Gael? Tanong ni Jeremy mula sa kusina. Aalis na. Bye, Olivia. Mag-ingat ka. Wika niya. Yeah, I'll take care for you. Nakangiting wika nito saka lumabas ng rest house.
Ibinalik niya kay Jeremy ang cellphone nito. Salamat. Kinuha nito ang cellphone nang hindi tumitingin sa kanya. Nagugutom ka ba? Maaari ako maghain uli kung gusto mo. Wika niya. Never mind. Okay na sa akin tong suman. Kumuha ito ng baso. Iinom ka? Ako nang kukuha ng tubig para sa'yo. I'll do it. Binuksan ito ang ref. Kinagat niya ang ibabang labi niya. Nais niya itong pagsilbihan, pero paano niya iyon magagawa kung tila palagi siya nitong pinipigilan? Pagkatapos nitong uminom ng tubig ay humakbang na ito palabas ng kusina. Ano nga palang gusto mong ulam mamayang tanghalian? Habol niya sa binata. Tumigil ito sa paglalakad. Tila nag-isip ito sandali bago sumagot. You can go home. I won't be needing you for the rest of the day. Bumalik ka na lang bukas. Wika nito, saka ito umakyat sa second floor. Nakapangulumbaba si Olivia habang nakaupo siya sa mesa sa kusina ng bahay nila at iniisip si Jeremy. Paano siya magtatagumpay na makuha ang loob nito kung tila wala itong kainte-interes sa kanya? Paano kung nagsasayang lang ako ng panahon? Paano kung wala ako ng mga katangian na hinahanap niya sa isang babae? Isa lang akong probinsyana. Sigurado akong malayo ako sa mga babaeng madalas niyang nakakasalamuha sa Maynila. Wika niya sa sarili. Malalim yata ang iniisip ng dalaga ko. Wika ng kanyang ina. Inay, narito na pala kayo. Maagang naubos ang paninda ko. Ikaw, bakit maaga kayatang pinauwi ng mga amo mo, Olivia? Inilagay nito sa banggirahan ang bilaon na dala nito. Si Jeremy na lang po ang pinagsisilbihan ko, inay. Umalis na kasi sa San Agustin sina Marvin at Wendy. Ang sabi ni Jeremy ay wala na siyang ipapagawa sa akin sa araw na to, kaya pinauwi niya ako bago magtanghali. Sina Marvin at Wendy ang mag-asawa, hindi ba? Kung gayon ay si Jeremy ang binata pa. Opo, siya nga. Narinig ko na makisig na binata si Jeremy. Totoo ba yun, anak? Tumango ang dalaga. Hindi nakapagtatakang bukang bibig siya ng mga kadalagahan dito. Ngayon pa lamang nangyari na may isang lalaki na nakapukaw ng interes ng halos lahat ng kadalagahan sa bayang ito. Hindi ko tuloy maiwasang isipin na kung may isang dalaga rito ang magtatagumpay na makabihag ng puso niya. Sa palagay niyo po ba, inay, hindi imposibleng tumibok ang puso ni Jeremy sa isang probinsyana? Curious na tanong ni Olivia. Oo naman, walang imposible sa pag-ibig, anak. Sa sinabi nito ay bahagyang tumaas ang kumpiyansa niya sa kanyang sarili. Napagtanto niya na hindi siya dapat mawala ng pag-asa na mapapansin din siya ni Jeremy. Ilang linggo pa lang mula nang magkakilala sila. Marahil ay kailangan pa niya itong bigyan ng kaunting panahon para makita siya nito bilang isang babae. Hindi ako dapat sumuko agad. Pagdating ni Olivia sa dating rest house ng mga Hernandez, ay sinisimula na ang pagtatayo ng oil distilling plant. Mula sa back door nasisilip niya ang isang trailer at dalawang malaking truck na may kargang construction materials. May mahigit 3 dosenang construction workers din doon sa kasalukuyan. Namataan niya si Jeremy na tumutulong sa pagbubuhat ng steel bars. Nakasuot ito ng plain t-shirt, lumang maong shorts at work boots. Nakakapanibago ito dahil nasanay siyang nakikita ito na palaging malinis. Good morning! Bati ni Gael sa kanya. Magandang umaga rin sa'yo. You seem surprised to see my men. Mga tao mo sila? Kung gano'n na ikaw pala ang building contractor na binanggit ni Jeremy sa akin na magtatayo ng mga planta ng Del Socorro Company. Yup, that's me. Naiingayan ka ba sa amin? Hindi naman. Naninibago lamang ako dahil ngayon lamang nagkaroon ng napakaraming dayo dito sa San Agustin. Don't worry. After a few weeks, this will be all over. By the way, can I ask you a favor, Olivia? Pwede bang maghanda ka ng tanghalian at merienda para sa mga trabahador? Nakangiti na saad ni Gael. Iyon ba? Walang problema. Are you sure? Alam kong nakakahiya sa'yo ang hinihingi ko. Usually kapag may project kami ng mga tao ko, ay may ina-assign kaming isang tagapagluto. Pero mas gusto kong kumain ng lutong bahay talaga. Hindi kasi marunong magluto ang mga tao ko. Isa pa, pagkatapos kong matikman ang luto mo kahapon ay hinahanap-hanap ko na yun. Wika pa ni Gael na namumungay ang mga mata. Wala ka namang dapat ipag-alala. Wala naman akong maraming ginagawa rito, lalo na nang umalis sina Marvin at Wendy. Thanks, you're a godsend, Olivia. Binigyan siya nito ng budget para sa pagkain ng mga tauhan nito. Another favor, okay lang ba na humingi ako ng tubig na maiinom namin sa labas? Sandali lang. Binuksan niya ang mga cabinet sa ilalim ng lababo at kinuha ang 2 water jugs doon. Iyahatid ko na lang to sa inyo kapag nalagyan ko na ng tubig.
Hihintayin na lang kitang matapos para hindi ka na magbubuhat. Wika pa nito. Ikaw ang bahala. Hinugasan niya mga water jug sa lababo. Pinapanood siya ni Gael. Napansin ko na tumutulong si Jeremy sa pagtatayo ng planta. Palagi pa niya yung ginagawa? Tanong niya. Yeah, I think hinahanap-hanap niya ang manual work. Sanay siya na nagbabatak ng katawan niya. Nabanggit ba niya sa'yo na farming ang dati niyang propesyon? Oo. Matagal na ba kayong magkakilala ni Jeremy? Almost 5 years. Naging magkaibigan kami nang maging client ng construction company ko ang kumpanya nila. I used to work in her family business, but I couldn't keep up with my father's high expectations. May pagka-happy-go-lucky ako. I believe in working hard and playing harder. Nagtayo ako ng sarili kong company. At dahil doon nagagawa ko pa rin ang gusto ko. How about you and Jeremy? Kailan kayo nagkakilala? Nang magsimula ka bang magtrabaho dito? Hindi, mahigit 2 linggo na. Nung magpunta sila ni Marvin sa farm namin. Si Itay ang presidente ng mga magsasaka sa bayang ito. Kinausap siya na Jeremy at Marvin nung una silang dumating dito. May farm pala kayo. Malayo ba yun dito? Hindi naman, 5 kilometro lang mula rito. Kasama mo ba ang buong pamilya mo sa farm nyo? Ang mga magulang ko na lang. Nag-asawa na nung nakaraang taon ng ate Marian ko. Paliwanag ng dalaga. I don't have siblings. Ang tinuturing ko na parang mga kapatid ay yung mga tauhan ko dahil palagi ko silang kasama. I usually sleep in the trailer with them tuwing may construction project kami. Nakakatuwa ka naman. Natutulog ka na kasama ng mga tauhan mo? Yup, I'm cool like that. Biro nito saka tumawa. Kidding aside, bumili ako ng trailer para makasama ko ang mga tauhan ko sa lahat ng projects ng steel builders. Ayokong maging katulad ng ibang construction company na nagsasubcontract ng mga tao mula sa ibang company. Ang mga laborer kasi ang tao sa ganoong practice. Bukod sa napupunta sa middleman ang parte ng kita nila, hindi rin sila regular na may trabaho. Kapag may kumontrata sa kanila ay saka lamang sila kumikita. Kawawa naman ang pamilya nila. Mas natuwa siya sa lalaki. Siguro, kung hindi pa niya nakikilala si Jeremy ay magugustuhan niya ito. Marami kasi itong magagandang katangian na hinahanap niya sa isang lalaki. He was also a very good looking. Sa tingin niya ay may dugong banyaga si Gael dahil may mestizo features ito. Binuhat ni Olivia ang isang water jug na nalagyan na niya ng tubig. Maagap na kinuha nito iyon sa kanya. Masyado tong mabigat. Ako na ang magbababa sa sahig. Ipinaubayan niya rito ang water jug. Gusto mo bang lagyan ko na ng yelo? Ako na ang kukuha ng ice. Presenta nito. Lumapit ito sa ref. Fully furnished na ba ang bahay na ito nang mabili ni na Jeremy? Oo, iniwan ng dating may-ari ng bahay na ito mga kasangkapan dito. Lucky Jeremy and Marvin. Hindi naman nila kailangan ang mga gamit dito. Pati na rin ang bahay na to. Ang lupa lang daw ang habol nila kaya binili nila ang property na to. What a pity. This would be a nice house to settle in. Sa Maynila ka ba nakatira? Yup. Ano ang tingin mo sa San Agustin? Hindi ka ba magdadalawang isip na lumipat dito maski matagal ka nang tumira sa syudad? Naitanong niya iyon dahil nakatira ito sa Maynila gaya ni Jeremy. Nais niyang malaman ang opinyon ng isang gaya nito sa paninirahan sa isang maliit na bayan. I like your hometown a lot, but frankly, I like a lot of places. Isa lang maaaring makakumbinsi sa akin na lumipat dito. If I found a woman I like enough to marry and settle down with a place like this. He winked at her. Nabuhayan uli siya ng loob. Hindi pala malayong pumayag si Jeremy na manirahan doon.